Isang magandang araw sa lahat ng mga dumating sa aking bahay. Ito na naman po ang inyong lingkod, truly yours, your Manang Bobsat. Maraming salamat sa mga nandyan na naman na makikinig sa aking kwento. OFW Lifestyle Kwento Series 13 Episode 05, ang pagsisisi at pagpapatawad. Tara, samahan niyo muna si Manang nyo Bobsat habang naglalakad tayo dito sa may tabilang ng seaside. Habang ipinapakita ko sa inyo ang view mula sa baba, tutuloy ko ang aking kwento tungkol sa buhay ni Ami. Nangyari na nga ang nangyari at kahit na magsisi siya, tapos na ang lahat. Doon niya napagtanto at sobra ang pagsisisi niya. Iyak man siya ng iyak ay hindi na maibabalik ang mga pangyayari. Araw na yon na tumawag sa kanyang ina ay ang kapatid niyang si Doms ang sumagot sa kanyang tawag. Nagulat si Doms dahil local call ang kanyang tinawagan. Di nila alam na siya pala ay nandito na sa Pilipinas. Sabi niya, napauwi ako. Mahabang kwento. Sana may magsundo sa akin, nahihiyaman ako, pero ako ay uuwi sa ating probinsya. Agad-agad namang ipinaalam ni Doms sa kanyang ina. At imbes na ang reaksyon sana ng kanyang ina ay magalit at bakit biglaan ang kanyang pag-uwi, kundi kagalakan at tuwa sa kanyang mata. Sabi niya sa kanyang anak na Doms, "Dali, tawagin mo na si Mang Kulas. Labas nyo na ang sasakyan at inyong susunduin ang inyong ate kung saan man siya naroroon." Gulat si Doms. Ang akala niya, magagalit ang kanyang ina kasi bakit biglaan ang pag-uwi niya nang di namin alam. Nga ang nangyari at dali-daling nagbiyahe sila Doms papunta sa Maynila para sunduin nila si Ami. Dahil sa katotohanan, tanging ang damit niyang lang suot ang isa at isang backpack ang daladala niyang pauwi sa Pilipinas. Hiya at pagsisisi ang naramdaman Ami nang makita niya ang kanyang kapatid na iyak siya. Nakita naman ni Doms at sa labis na magalit siya ay nakita niyang ang payat-payat ng kanyang ate. Naawa siya at niyakap niya ang kanyang kapatid. "Ano ang nangyari sa iyo, ate?" Habang kwento at aking ikukwento, pauwi tayo ng bahay. Noon na nga ang nangyari at ayan na nga, nakarating na lang na nga sila sa kanilang bahay at nandun ang kanyang ina na sumalubong sa kanya. Natuwang-tuwa sa kagalakan at halatang bang miss na miss niya ang nawalay niyang anak sa tinagal-tagal ng panahon. Halos 3 taon ding nawala si Ami. Nang lumuhod si Ami sa kanyang ina at sinabi niya, "Inay, patawarin mo ako sa aking mga pangyayari. Aking mga ginawang kasalanan, napakabigat ang aking pinaggagawa. Anyong gawin niyo akong katulong o magsilbi ako sa inyo para sa gayon mabayaran ko ang lahat ng mga gasto ko, kinuha ko sa inyo at lahat-lahat." Parang awa niyo na, inay. Dali-daling hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Ami at sabi niyang, "Tumayo ka anak at yakapin mo ang iyong ina. Wakas ay nakauwi ka na. Mat naman anak ko, sana ay huwag ka nang umalis dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay kailanman ay palagi kitang naiisip ay nasa maganda kang kalagayan. Pero ngayon nakikita ko sa iyo, ayan, pumayat ka. Hayaan mo anak, magiging maginhawa ang buhay mo rin dito." Nawag niya nga ang kapatid niyang si Doms. Sabi ng nanay niya, "Dali Doms, pakatay ka ng 2 baboy. Pumunta kayo sa palengke at bumili kayo ng rekado at lahat-lahat ng gagamitin natin dahil magkakaroon tayo ng okasyon. Tawagin mo ang ating mga kapamilya
para sabihin natin ang pagbabalik ni Ami. Salamat tayo at nakabalik ang iyong kapatid. Lang nagalit si Doms at sinabi niya, Inay, ako na nandito mula bata hanggang sa ngayon. Nagsilbi sa'yo. Ako ang nagpalago sa ating negosyo. Ako ang sumama sa'yo. Ako ang nagtrabaho. Lahat-lahat ng paghihirap, ng sakripisyo. Pero ang paglulustay ay ginamit lang ng aking kapatid. Minsan ay hindi mo pa ako binigyan ng magarbong okasyon. Pagdating lang ng aking kapatid ay bibigyan mo siya ng magarbong okasyon. Intindi nga ng kanyang ina ang pangyayari. Sabi niya, anak, huwag kang magalit, kang mag-isip ng iba. Ikaw na anak ko ay palagi kang nandito sa tabi ko. Lahat ng gusto mo hilingin mo ay nandyan. Masasarap na pagkain, maginhawa, at masayang buhay na hindi ka naghirap. Ito na lahat-lahat. Ang kapatid mo ay nawalay ng landas. Di niya alam ang pinaggagawa niya. Natin siya, anak, at dapat na maintindihan mo. Labis ang pagpapatawad ni Ami at pagdasal niya sa Panginoon. Patawarin mo ako, Diyos ko, sa aking pagkakasala, sa aking mga nagawa sa aking pamilya. Sana pa itulungan niyo ako para maitama ko ang mali na aking ginawa. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng kanyang ina. Meron ka pang ng buhay para sa iyong kinabukasan. Ito lang naman ay dala ng makamundong gawain dito sa mundo. Sana ay alam mo na ang dapat mong gawin sa susunod na iyong buhay. Dito ka na, huwag ka nang mag-alala. Dito kami para tulungan kang magbagong buhay. Mga kaibigan, siguro napapansin nyo, pamilyar kayo sa aking kwento. Ito lang naman ay hango at kinuha ko sa kwento sa Biblia na mahahanapan natin sa Luke 11:32 na ang title niya is The Prodigal Son. Pero si Ami ay siya ang The Prodigal Daughter. Ayan po ang finale na title ng aking kwento series mula sa 01 hanggang sa 05. While it is true that she engaged in riotous living, she learned the hard lesson that wickedness is not happiness. Hard times forced her to a rock bottom moment when there was no place to left to turn but his family. She realized that she was wrong, but it was her decision and choose to go back. And if possible, she will be a helper of her mother or anything because she was so shy of what she has done. So my theme in my story is all about is that each person is precious to God who celebrates the return of one who is lost. The lost daughter. Gaya ng mga kalapating ito na nagkasama-sama sa isang lugar. Pag mawalay ang isa, hahanapin nila at magkakasama-sama sila. Ang lesson dito is, nagkamali man tayo ay kaya nating baguhin at ayusin ang ating buhay. Magpatawad lang tayo at mapit sa Panginoon. Huwag nating kalimutan guys, siya lang ang ating kaligtasan para sa kabutihan. Maraming salamat na naman dyan mga kakadwa sa walang sawa niyong pagkikinig kay Manang Nyo Bobsat. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Pinamagatan ko sa buong series niya is The Prodigal Daughter. Iyaman again kakadwa and matagot-tagot ako ang in. God bless everyone out there. Bye!